Yan. First of all, congratulations. Ang galing mo mag-host. Entertaining, lakas talaga ng hiyawan pag ikaw. Tsaka natatawa talaga yung mga Thank you! Wala. I'm just doing my job. Ang arte. Salamat. Aside from being a host for today's event, no, ano yung role mo sa Lolo? Ayun, ako si Cinderella. So, wala ako nung season 1. Bagong character din. So, may-ari ako ng karinderya dito na ang pangalan ay Caring Veria. Oh. Yeah. So, ayun. Isa rin ako sa mga taga-tumahan. And sa karinderya ko sila chismisan, kumakain. So, ang dami rin nangyayari dun sa karinderya. At ako yung baklang human CCTV kung tawagin yung storycon namin. Ganun yung papel ko sa Lolong this season. Working with the cast, veterans, sina Ruru, how was it? Alam mo yun, parang keep up naman sila, oh. Baliw. Sa totoo lang, kabadong-kabado ako kasi first ko to with GMA kasi parang for the longest time nag-work ako, gumagawa ng mga content and collab with kapamilya shows. And ngayon lang yung, aside from Black Rider, ito pa lang yung talagang regular ako. So, yung mga kapuso stars, bago ko silang na-meet at naging nakilala. And syempre, kinakabahan ako. Pero so far, ang babait nilang lahat. Alam mo, lalo na si Miss Jean Garcia. Syempre, sobrang iconic, di ba? Na, grabe yung takot ko para makasabay siya. Pero sobrang bait niya na, actually everyone, ang bait-bait, ibang-iba yung culture and wala akong maramdaman na okay, matagal na ako, umayos ka. Parang walang ganun. Lahat sila always willing to share their knowledge, lahat approachable. So, ngayon wala akong kaba talaga. Parang, I'm just excited lagi pumasok sa set kasi alam ko na very supportive ng lahat ng cast, veteran man o hindi. Ito ha, Lolong Season 1 was successful nung 2022, no? Ngayon, syempre, no, yung mga katapat nyo medyo matindi rin. May pressure ba? Ako kasi, ayoko nang tignan yung mga, to be honest personally, ayoko nang tignan yung mga rating. Parang mas importante sa akin yung you make a quality show. Kasi parang ngayon naman, whatever we create, it's there forever in the internet. And I just want na someday, kung magkaanak man ako or someday kung babalikan ko siya, this is something that I could be proud of kasi ginawa ko siya, naging part ako ng pelikulang to, malakas man yung rating or hindi. So parang ayokong isipin yung kompetensya to be pressured, pero if I'm gonna put pressure sa sarili ko is to be better at makaambag sa quality content at quality teleserye na ginagawa na. Tama, very well said talaga. Ganun naman talaga, di ba? Diba? Parang making contents, maybe dito or sa ano, Yes. quality pa rin. At saka, Filipino, like, may trabaho lahat. Ayun. Ito ha, nag-host ka sa mga concerts ni Meme Vice. If ever man, kasi my followers are asking like sa SB19, mga P-pop pricing kasi, di ba? Have you interact with them or have you met them already? Yes, sa totoo lang isa akong low-key magiliw dahil album launch nila, yung concert nila, yung Ragasa, I'm there, mahal na mahal ko yung Alamat, isa yan sa paborito kong P-pop. And SB19, sobrang alam naman natin, who would hate SB19, di ba? Isa sila sa nag-pave talaga ng way to many P-pop icons ngayon. Beanie, of course, Maloy is my friend, and so, I mean, I love a lot of P-pop acts, and I'm so happy na meron tayong mga ganito right now na we can call our own and we can support. And masayang-masaya ako na makita yung mga Gen Z, yung mga bata na grabe mag-support. Alam mo, nung concert nga nung Alamat, nasa VIP kami, and nakita ko yung sigawan nila, yung support nila, nakakakilig. I hope mag-continue. And ang masaya din kasi, naghihilan sila lahat pataas. Like, kung yung mga bagong P-pop acts, pinag-pre-show nila sa mga concert, nagko-collab, which is a good thing. Di ba, mag-ilaan lang tayong lahat pa itaas kasi ang laki-laki ng entablado, ang dami-daming ilaw, kasya tayong lahat. Sa tingin mo, they can go worldwide like sa international? Oo naman, kasi di ba hindi naman na bago sa mundo na talented ng mga Pilipino and napatunayan naman na yan ng mga naunang P-pop icons and hindi lang mga P-pop, I mean,
the other icons of na Filipino, Miss Lea Salonga, Regine Velasquez, a lot, di ba? Napakadami. Yung The Voice winner. Yeah, the Voice of Ronnie right now. And di ba, how much more our P-pop groups na, di ba? Right now, Beanie, SB19 are being recognized worldwide. So, it's no wonder na tuloy-tuloy lang siya dahil ibang talento ng Pilipino. Alam natin lahat yan. Thank you, very well said. Can I just say I love your look? Grabe, Thank very you. color of the Mag-brown year. mo kasi color of the year. Yes, Pantone, and your makeup, grabe. Talagang Thank you. shine bright like a diamond. Yes. Good night, everyone. Yes, mga kapuso, this is Ina Evans, aka Ate Dick. At iniimbitahan ko po kayong lahat na manood sa pagbabalik ng Dambuhalang teleserye na Lolong Bayani ng Bayan. Ngayon na po January 20, 8 p.m. sa GMA. Ayan. Abangan nyo, napakaganda kong character. Wow. Wow!